Pag kayo'y nagbangka sa pagtitipon-tipon na magkakapamilya, magkakabarkada, anong pinag-uusapan? Politika. Sir Alan, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. At good morning, Gising Pilipinas. Lahat kayo. Ito na, exciting times na tayo. Exciting May mga times na nag-declare ng tayo. andito na tayo. May mga frontrunner nang nag-declare. Oo nga biglang parang na-energize lahat nung biglang nagdeklara ng kanyang presidential ambition si Vice President Sara Duterte. Tanong muna, as a strategist, was that a good move o mukhang delikadong move yun? Ako, good move on two fronts. No? Siyempre, ano tayo political strategist, campaign strategist tayo. Medyo PR ang sagot ko dyan. Good move and bad move. Double-sided yan, Idol Alvin. No? On one side, it's a good move dahil nakuha niya yung tinatawag nating narrative control. Nabago niya yung kwento. Ang nangyari dyan, from isang vice president na medyo nagugulpi-gulpi, na medyo inaakusahan, na iba niya, naging ano siya ngayon, leading presidential candidate. So biglang lahat ng tao ngayon, pag pinag-uusapan si Vice President Inday Sara Duterte, ang tingin sa kanya ngayon, mula ano nag-declare siya, hindi na, ay ano kaya mangyayari sa mga akusasyon? Ay ano kaya mangyayari dyan sa confidential fund? Naku, magkakahiring na. Ngayon, ang mga topic, paano tatalunin si Inday Sara Duterte? Sino kaya ang makakatalo sa kanya? Biglang na-shift ngayon to leadership. Tapos on the other end, good move din yan dahil na nagawa niya yung tinatawag natin sa industriya namin na hanging a negative sa kanyang mga kritiko. So ngayon, kahit anong iba to sa kanya, kahit anong batikos, pwede ngayon niyang sabihin. Kaya ginagawa sa akin yan dahil nagdeklara ako. Politiko lang ito. Sinusubukan nilang hatakin pababa ang nangunguna. So medyo good move yun in that sense. No? Ang ano ko naman, ang negative side naman nun, parang napaaga. Dahil lahat naman ng pronouncements niya dati, sinasabi niya sa lahat ng interview niya, I will contemplate, I will decide, and I will make this announcement in December of 2026. So, usual Duterte playbook yan, yung nagpapaantay, medyo may konting pakipot, medyo para magkaroon ng clamor, magkaroon ng sigaw ng taong bayan, please, tumakbo ka na. Lahat nag-aabang para sa announcement. May excitement, may build-up. Ito parang nawala yung build-up Pumunta na lang sa podium, hindi nga alam nung mga reporter mismo na nasa press con na yun na yung bombang papasabugin ng ating vice presidente. Pero, So, good and bad. Alan, sabi mo kanina, ang tanong ngayon, sino ang ilalaban? Sino ba ang makakatalo dito sa Vice President na to? Kasi siya yung frontrunner as we speak. Although mahaba pa, no? So tanong ko, Mahaba pa yung runway. so sino nga ba? Well, right now, 'di ba? Yun yung naging tema ngayon ng mga usapang mga family reunion, mga barkadahan, tuwing lunch at tuwing almusal. Sino kaya ang makakatalo kay Inday Sara Duterte? Conceptually, kung iniisip mo lang anong klaseng kandidato, siguro kailangan mag-combine ka ng isang proven performer. Kasi ang makakatalo lang sa popularity ay performance. Yun lang. Pag sinubukan mo pag inisip mo pa, ay, malalagpasan natin ang popularity at mass appeal ng isang Inday Sara Duterte sa runway na meron lang tayo papuntang 2028, napakahirap na napakalaking, higanting bundok na kailangan mong tahakin dahil ang hirap nun. So the only thing that beats popularity really is performance. Pag meron kang isang proven candidate, good leadership track record, meron yung tinatawag nating aspeto ng crusader, pagiging isang crusader, at siguro dapat yan itandem mo sa isang taong meron ng popular mass base. Tingin ko yan ang winning formula. Kung ang mission objective, quote-unquote, ay bigyan ng magandang laban o talunin man ang ating vice-presidente. So sa mga players na nandyan sa palipaligid, sino sa palagay mo sa ngayon ang pwedeng may tsansang o makatalo dyan sa pangalawang Pangulo?
Well, just again, no, following my formula, parang ako na nga yung nagiging de facto endorser, no? Hindi, ito po academic discussion lang po ito, yung pinag-uusapan natin. Wala pang Purely nagsasabi academics. na oo na magdideklara sila. Ano lang, diskusyon lang, usapang ano lang, inuman. Inuman yan, usapang kape kasama ang aking pinaka-idol of idols na si Boss Alvin, no? Ang ano diyan, conceptually, kukuha ka ng isang crusader type candidate, yung tinatawag nating ethical, may moral backbone na maaaring walang bahid ng syempre tumama tong mga scandals, etc. Nung kasalukuyang administrasyon. So I'm thinking an outsider, maybe a Leni Robredo, even a Risa Hontiveros, why not? Pero kailangan ang katandem niyan ay isang merong mass appeal na proven na at least may pangtapat ka. So the name that has been mentioned is one of the Tulfos. Si Senator Raffy naman, sinabi niya na conclusively, hindi, hanggang senador na lang ako, ayoko ng higher office. Masaya na ako dito sa Senado. So the one that's being floated is Senator Erwin. So if you can imagine a tandem like a Leni Robredo and an Erwin Tulfo, meron kang 1-2 punch, so to speak. So, Kaya mong tapatan yung DNE mass appeal ng isang Duterte, and at the same time you have that progressive ethical crusader na appeal naman, patok na patok naman sa Gen Z voters. Yeah. So tingin ko yun, good combo. so where does it leave Senator Bam Aquino or Secretary John Vic Remulla for that matter? Okay, both of them, disclaimer lang, both of them are my dear friends. So, kaibigan ko silang dalawa. As for Senator Bam, if, for example, si VP Leni does not run, kasi naglabas na rin naman siya ng pahayag na ayaw niyang tumakbo. Si Senator Bam, by virtue of the fact na nakapag number 2 siya sa huling halalan, assuming he can build on that base, then maybe he can take that place. But again, you have to tandem him with isang mass appeal, very popular on his or her own candidate. Hindi pwedeng, for example, Leni Bam. Ang tawag namin dyan sa industriya namin ay ceiling limit. Pare-pareho lang yung bumoboto sa kanila, walang naidagdag. Ano sila, medyo heavy term siya, no? Analog sila ng isa't isa. So, no new votes. But if you pair them with somebody who can actually complement them at uplift them, makadagdag ng boto, parang ano lang yan eh. Parang pagluluto lang yan eh. Di ba? Sabi nga anyway, nasabi mo, Boss Alvin, na parang nagkwekwentuhan lang tayo. Parang luto lang yan. Pag hinalo mo yung patatas sa kanin, ay parang walang value added. Tama. Pero pag naglagay ka ng seasoning, ng konting isda, di ba? Madadagdagan yung flavors, may enhance. So the same din yung para sa mga nag-aalmusal. the same din yung prinsipyo sa Leni Bam dun sa Leni Ontiveros. Pareho lang. Absolutely. Ceiling limit yan because you got two quote unquote progressives, quote unquote liberal, oppositionist candidates at pinagsama mo. Pwedeng madagdagan ng konti, and halimbawa na lang ang ating administrasyon ay kino-opt yung dalawang kandidato na yon at binuksan ng makinarya para sa mga gobernador, mga LGU, mga mayor, maaaring madagdagan. But it would really be ideal if you got somebody with different geographic strongholds. May madadagdag sila in terms of market, whether that be socio-political, DNE, or age. So mga bata or mga matatanda ang nadagdag nila sa equation. Pero the truth is, the same people na boboto sa isang Leni Robredo ay yun din ang boboto sa isang Bam Aquino. No value Pwede added. ba yung Leni Bongbong? Remember, bukas pala pupunta yung presidente sa Naga. Alam mo yung may mga nagkakaroon ng idea na ano kaya i-combine natin? Kasi si President Bongbong,
Hindi pa naging vice president yan, di ba? So technically, pwede ba? siyang mag-vice presidente. But what do you think of the combination? Maganda ba o pangit? Lenny Bongbong. Okay. Grabe, balik ko talaga ang isip ng aking idol, si Boss Alvin. Ano? Technically, pwede. What do I think of the combination? I think that would be disastrous. Bakit? Dahil again, papasok ngayon yung voter base. Ang voter base ng isang Leni Robredo maaaring ma-turn off sa pagpili sa isang Bongbong Marcos dahil ideological clash yan. They hardly agree on ideological things, no? And same with the Marcos voters. Baka ma-turn off kay Lenny, di ba? Sasabihin na, Lenny Lugaw, ba't nakipag-partner tayo dyan? But the most important reason bakit hindi ko type yung tambalang yan ay the only way, and again, the premise here, Boss Alvin, is sino kaya ang pwedeng makatalo or at least makapag-put up ng isang magandang laban kay VP Sara Duterte? Ang isang Lenny BBM tandem, binabalik mo na naman yung usapan sa continuity versus change. Oo, tama. Yan parati ang tema ng lahat ng election eh. Continuity or change. Okay. Sige, on the So, side... Sige. dapat ibahin natin. Dapat ibahin na natin yung kwento. Hindi na continuity versus change. Punta naman natin si Vice President Sara. Ano sa palagay mo ang maganda rin? Kasi hindi din siya dapat makampante. Oo, tama. Sa ngayon, siya talaga ang formidable. But things change. Nag-change, hindi ho ba? Sa palagay mo, sino din ang magandang katandem niya? Maganda ba yung Duterte-Marcos? Duterte-Amy Marcos, di ba? Or dapat Duterte, hindi Amy maghanap siya ng Marcos. iba o Duterte Padilla o Duterte Go? Ano sa palagay mo? Okay, ideally, ang pinakamagandang katandem niya, again, ideally, is hindi yung ka-voter base niya. Kasi ceiling limit, kahit lamang siya, kahit perceived as strong candidate siya, if for example, she gets a Robin Padilla to run as her vice president, again, yung value added niyan, maliit. Dahil lahat ng taong boboto kay Robin Padilla will vote for her anyway. Boboto rin naman siya eh. So ideally dapat hindi. But that would be a formidable tandem. I think that's a more formidable tandem than yung fino-float ngayon na Duterte Marcos. Super Ate Marcos, Amy Marcos, not BBM. Tingin ko that would be Duterte Padilla would be better. Dahil number one, there is really still that hindi natin ma-deny na meron pa ring mga DDS na diskumpiyado kay Senator Amy dahilan lang sa kanyang apelido. May mga diskumpiyado pa rin sa kanya. Again, time after time, siguro naman napatunayan na niya ang loyalty niya kay Vice President Inday Sara Duterte. Inupakan nga niya yung sarili niyang kapatid sa entablado eh. Oo. Pero kahit papano, yung mga DDS, meron pa ring hesitancy dahil lamang na isa siyang Marcos. So I don't think that would make a necessarily good tandem. What about Duterte Marcoleta? Well, again, ang maganda dyan, I like that tandem in only, well, not I don't like it, but it makes sense because you're pairing again two candidates na possibly can complement each other. Kasi habang ang new image, nagre-repackage ngayon si Vice President Inday, napansin niyo, very cool, calm, collected. Ganyan na ngayon yung kanyang image, di ba? Very measured sa kanyang pananalita. Si Senator Marcoleta naman, yan yung pwedeng umupak sa mga kalaban, yan yung pwedeng firebrand, yan yung pwedeng pagdebate, siya yung sisipot. So nice complementary pairing there. Opo. So, sa ngayon, yung Vice President Sara, mukhang nakikinig na, mukhang meron na siyang taga-ayos ng kanyang imahe. Kasi dati, di ba sabi niya ako, hindi nakikinig yan. Ang basa mo, Alan, meron na, nagsimula na sila, meron ng change in the image of the Vice President. Kinyo-curate na siya, curated, unti-unti na siya nagiging curated.
100%. 100% yan, Boss Alvin. Ah, mula sa pananamit, pati sa I'm sure pati sa pananalita, Mm. sa kanyang demeanor, Mm. I'm sure kinukurate na yan. Kasi siguro again 100% naman siguro nakita nila, meron silang tinatawag nating listening tools, Oo. at nalaman nila na ang isang Vice President Sara Duterte, pag kalmado, pag medyo may konting lambing, that tempers her tapang, mas pumapatok sa panlasa ng Pilipino. Kaya siya yung all fire, all aggression na ang tawag nga nila unhinged. The unhinged version of Sara Duterte, medyo hindi pumatok sa Pilipino. Medyo maraming Yun yung kinabahan. nagmura, di ba? Yun yung nagmumura siya sa Yes. Zoom ba yun? Yes, Yung nagmumura nag-threat. sa Zoom na may duro-duro. Medyo naano sila doon. Parang, hindi yata karapat-dapat tong mamuno sa ating bansa. Pero it's there, From Alan, that it's there. moment on. Nasa internet na It's yun. there. You cannot remove that anymore. Once on the internet, forever on the internet. Kaya And you nga. can be sure 100%, again, nakakatatlong 100% na ako, gagamitin niya ng kanyang mga kritiko at kanyang mga kalaban sa politika in the ramp-up. Magsasawa tayo dyan sa ating social media feeds. Paulit-ulit natin makikita yung unhinged Okay. moment na yun. And one last, bago kita pakawalan, is the Vice President invincible in 2028 or there's no such thing? Kaya nga ang ganda ng lead-in natin sa interview na 'to eh. Boss Alvin, pinag-usapan mo yung tennis. Sabi mo, ang tennis, you take it game by game. Kahit ano pang ranking 'yan. Si Alex Ayala kaya namang talunin ang number 4. Yan, yan yung lead-in mo bago tayo nagano. Ganun din sa politika. In politics, the only thing that is certain is that things are uncertain and unpredictable. 2 years is a long time ramp up to election. Maaaring napakaraming inflection points na mangyari. Especially with an upcoming impeachment trial, not trial, hearings rather. Impeachment hearings coming up na maglalabas ng mga akusasyon, maglalabas ng resibo kung meron mang resibo. At once again, maguglue na naman ng mga Pilipino sa kakanood niyan. Dami pang pwedeng mangyari. There is no such thing as invincible. Thank you, maraming salamat. Mabuhay ka, Alan Herman. Oh, by the way, kailan babalik yung 4 alas dito sa amin? Kasi nakikita ko nagre-replay kayo na 2 Sabado na. Nagagalit ang mga alaskador at alaskadora. Hinahanap kaya kayo ng mga fans. Yan, parang ang dami boss? Parang ang dami naman yung fans na yan. Bukas, babalik na kami. So, so bukas, once again, sa 6:30, maririnig nyo na naman ang mga nagkukulitang mga alas. Ayun. And mga latest topics mag-uusapan. Very good. Regards nyo na lang ako sa ibang alas. Si Secretary Ronald Llamas, si Professor Michael Fahatin at si Guido David. Ayan ha. So nandito ulit kayo Yes. sa studio bukas sa DZMM studio. O ibang studio na? Kabila kami. Kabila kabila studio kami. kayo. Sige. Very good. Yes. Congrats, boss. Maraming salamat. Mabuhay ka. Mabuhay ka, Boss Alvin. Good morning, Thank you. Pilipinas. Good morning. Ginoong Alan Herman, isang veteran political strategist.